Good day po, Sir Paul. Share ko lang po itong kwento ko na nangyari matagal na panahon na po ang nakakaraan. 2001, 2002. Hindi ko kasi talaga matandaan yung eksaktong taon po nito. Basta, nang mangyari po ito, ay nagkaroon po ako ng isang jowa ng biglaan. Tawagin niyo na lamang po akong Lucio. At ang nobya ko naman po nito ay itatago na lang po natin sa pangalang Ana. Nagkakilala po kami ni Ana sa Maynila. To cut the long story short, kaibigan po siya ng katrabaho ko. Nagkainuman, nagkakilala, hanggang sa nataypan ko na nga siya. At yun na nga, niligawan at sa hindi inaasahan, naging kami. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga masyadong trip si Ana. Oo, maganda siya, sexy, at alam mo yun, palag-palag sa kama. Pero hindi ko naman talaga siya bet. Binuyo lang kami ng mga katrabaho at kaibigan namin hanggang sa iyon na nga. Nagkaligawan, sinagot ako. Wala na ako iba pang magagawa. To cut the long story short, sa hindi ko malamang dahilan ay napapahig ako ni Ana na umuwi sa lugar nila. Kasi ipapakilala raw ako ni Ana sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya, sa lolo't lola niya, ganito ganyan. Ako, hindi ko malaman sa sarili ko noon kung napasubo ba ako. Ano ba tong napasok ko? Seryoso na ba talaga ako dito? Yun ang mga iniisip ko habang sakay-sakay kami ng isang bus noon. Nasa terminal kami ng Maynila nito. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang si Ana hinahanda ang lahat. Pamasahe, baon namin yung mga gamit namin. Ako kasi kapag nasa biyahe, mahihiluhin ako. At sinabi ko yun sa kanya, kaya siya ang nag-asikaso sa akin na parang bata. Pero sa kabilang banda, ang tumatakbo talaga sa isipan ko noon, napapasubo ba ako? Bakit ipapakilala niya ako? Seryosohan na ba talaga ito? Ayos ka lang ba, Lucio? Oo, ayos lang ako. Sabi mo sa akin kapag nahihilo ka o kaya naman kapag masusuka ka. Sige. Wag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Wala to. Sa biyahe lang to. Sige. Kapag nagugutom ka, sabihan mo lang din ako ha. Sige. Salamat. Mahaba-haba daw ang biyahe na iyon. Aabutin daw kami ng 9 hanggang 12 oras. Depende pa nga raw kung may traffic. Sa totoo lang, hindi ko alam noon kung saan ako napapasubo. Sa mahabang biyahe ba? O sa relasyon ko na hindi ko inaasahan. Ilang oras na ang nakalipas sa biyahe. Gabi na nito. At base kay Ana ay malayo na raw kami. Lagpas na nga raw kami ng Lucena nito. Pero malayo-layo pa raw ang babiyahihin namin. At ako, oo lang ako ng oo. Siguro mga pasado 7:00 na po nito. Napansin ko na parang traffic naman kako. Tapos ang paligid namin, mapuno, two-way lang yung daan, bakit kako may traffic? Liblib na nga ng lugar, traffic pa. Ano to? Maynila? Yan ang naglalaro sa isipan ko noon. Pero maya-maya, bigla pong sinabi ng konduktor na meron daw pong aksidente. Ilang bus daw po ang nagkarambola at nalaglag sa may tulay. May mga namatay at kung ano-ano pa. At ang sabi pa ng konduktor, meron daw kaming dadaanan na ibang daan. Kasi may ipit daw kami doon ng ilang oras. Marami raw kasi talaga nagkarambole. Siyempre pumayag naman kami mga pasahero. Ayaw naman naming ma-stranded doon. Lalo pat yung iba, uwing-uwi na rin. Kagaya ko na lang, na halos kalahating araw na atang nahihilo. Nagmaniobra po ang driver. Tapos bumalik kami sa daan at maya-maya lamang may nilikuan kaming daan na rough road. Kahit bako-bako ang daan at hindi sementado, okay na lang din kasi dire-diretso, hindi nakahinto. Lumipas po ang 1 oras. Nasa liblib pa rin kami na daan. Wala kami makita na kung ano sa paligid. Nang maya-maya, bigla ay nakarinig kami na parabang mga aso.
humahabol sa amin. Tahol ng tahol. Akala nga namin mga asong kalye lang, yung mga asong gala lang. Pero nagulat na lamang kami nang biglang may tumili na isa sa mga pasahero doon sa may bus. Aso! Aso! Laki! Nasa likod! Nagkaroon ng komosyon, bulungan, sigawan at kung ano pa. Ang mga pasahero ay nagpunta sa bandang likuran at nagkasigawan. Totoo nga, may humhabol sa ating maraming aso. Hindi yan ordinaryong aso. Aswang yan! Hindi ko talaga malaman sa sarili ko noon kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit nagkaroon ng aswang? Totoo ba yun? Kasi sa mga sandaling yun, groging-groge pa rin talaga ako eh. Maya-maya, bigla na lamang pong napahinto ang bus. Tapos tumagilid. Naku po! Yung gulong po natin, kinakagat ng aso! Sigaw yun ng konduktor na mas nagbigay ng tensyon sa amin. Yung gulong pa naman nandoon sa parte ko. Kahit hilong-hilo, bumangon ako at sinilip ko ang ibaba at daking gulat ko na lamang dahil may mga asong malalaki na parang hindi ordinaryo ang nagwawala, pinagkakagat at sinasakmal ang gulong ng bus. Parang nawala ang tama ko noon, ang hilo at ang pagkasuka. Natakot ako, napasigaw ako. Nagpanik ako. Pero maya-maya, bigla akong sinampal ni Ana. Huminahon ka, Lucio. Huwag ka magalala, akong bahala. Hindi ko malaman kung anong ibig sabihin ni Ana noon pero laking gulat ko na lamang nang bigla siyang lumabas ng bus. At may inilabas siyang isang maliit na patalim at walang ano-ano. Sinuong at tinakbo niya ang mga mababangis na aso. At alam niyo ba ang ginawa niya, Sir Paul? Nilabanan niya. Pinagkukutsilyo niya, iniilagay niya, sinasangga niya ang mga atake ng aso. At ang nakakabigla pa po, nanalo po siya. Oo't nagkaroon siya ng gasgas, sugat at kung ano-ano pa pero parang hindi naman niya yun ininda. Napakahusay niya. Ang galing niya. Naitaboy niya po ang mga aso. Bilib na bilib kaming lahat sa kanya, lalo na ako. At alam niyo ba, tumibok ang puso ko. Parang na-inlove ako sa kanya. Kuya, ayusin niyo na po ang gulong. Palitan niyo na po para makaalis tayo. Agad naman siyang sinunod ng konduktor at ng driver. Tinulungan din sila ng ibang mga pasahero. At ako naman, inasikaso ko si Ana. Ginamot ko ang mga sugat niya. Paano mo nagawa yun? Ano, bilib ka na sa akin? Wala lang yun. Ipapaliwanag ko sa'yo kapag nakauwi na tayo sa amin. Sa awa naman po ng Diyos ay nakaalis kami sa daan na iyon. Nakarating po kami ng Bicol. Natagalan nga lang pero importante, buhay kaming lahat. Lahat ng pasahero, yung driver pati yung bus, nagpasalamat po kay Ana. Maski ako, todo rin pasalamat sa kanya kasi para siyang bayani. Napakagaling niya. Kahit ako hindi ko kayang gawin yon. Imposible. Pagkarating namin sa kanila, sinalubong kami ng pamilya ni Ana. Napakabubuti nilang lahat. Malaki ang pamilya nila. Pero kahit na ganoon, hindi nila ako tinuring na iba. Mainit nila akong tinanggap. At doon ko po nalaman na ang lahi pala ni Ana ay nagmula sa mga albularyo. Kaya naman pala may alam siya sa pakikipaglaban. Dahil lumalaban nga talaga sila. Nang ikinuwento nga ni Ana ang karanasan namin, ay pinagtawanan lang kami ng mga pamilya niya. Wala daw kwenta yung aswang na yun, mahinang klase lang. Sila raw kasi pumapatay ng mga angkan ng mga mas malalakas pa. Mas delikado talaga. Doon po, Sir Paul, na-inlove ako talaga kay Ana. Inidolo ko siya. Hinangaan ko siya. Ang tapang niya. Ang galing niya. Dahil po doon, hindi ko na siya pinakawalan pa. Inasawa ko na siya, inanakan ko na siya. Para sureball na akin na siya. Siyempre, hindi naman niya tinanggihan.
Kasi yung pogi ko din po eh. Basta ako, swerte ako sa kanya. Maganda na. Magaling pang makipaglaban sa aswang. Saan ka pa? Sa asawa ko ng albularyo. Dito na lang po, Sir Paul. Sana po nagustuhan nyo ang kwento ko.